Marami sa atin ang nakakakilala sa mga Norse god, especially kay Thor, kay Loki at pati na rin kay Odin. Pero papaano nga ba sila nabuo? Saan sila nagsimula? Kagaya ba sila nila Adan at ni Eva na finorm sa clay? O parang Coco Crunch lang din, yung tipong poof Thor, poof Odin at poof Loki na kagad? Marahil ang iba sa inyo first time na maririnig ang creation story. Halina't samahan niyo kong tuklasin ang kwento sa likod ng mitolohiyang ito. Nung simula, mayroong dalawang realm, ang Niflheim na nasa hilagang bahagi ng Great Void na tinatawag namang Ginnunggagap. Ang Ginnunggagap ay isang gap, isang bottomless abyss na nagsisilbing pagitan ng dalawang realms. Ang Niflheim ay madilim at malamig na lugar. Ito ay nababalutan ng hamog at dahil dito, tinatawag din itong Mist Home o Mist World. Sa nagyayelong kapaligiran ng Niflheim, mayroong isang balon o sibol na tinatawag namang Helgermer, kung saan ito ang pinakasimula ng lahat ng malalamig na ilog. Ang malamig na ilog ay dumadaloy sa Ginnunggagap, kung saan ang mga tubig ay nagyayelo. Ayon nga sa Norse mythology, ito ang dahilan kung bakit malamig sa norte at ang ilog na patuloy sa pagdaloy ay malamig sa buong taon, regardless kung ano pang season nito. Pinaniniwalaan din ng Helgermer ay ang lugar kung saan ang lahat ng nilalang ay nagmula at eventually dito rin sila babalik sa kanilang kamatayan. Ang sibol na ito ay naglalaman ng maraming ahas at dito rin nakatirang isang mabangis na nilalang at ito nga si Nidhogg. Sa timog na bahagi naman ng Ginnunggagap, matatagpuan ng napakainit na lugar na tinawag namang Muspelheim. Sa lugar na ito, ang mga lava ay patuloy sa pag-aagos at dumadaloy hanggang Ginnunggagap. Sa sentro ng Ginnunggagap, patatagpuan ang yelo ng Niflheim at ang apoy ng Muspelheim. At dito nga nabuo ang unang nilalang. Ito ay si Ymir, isang higante. Si Ymir ay hermaphrodite at kayang mag-produce asexually. Habang si Ymir ay natutulog, ang pawis nito mula sa kanyang kilikili, literal na kilikili ang nagbigay buhay sa isang lalaki at babaeng higante. At mula naman sa pawis nito sa kanyang paa ang ikatlong higante. Sila ang mga kauna-unahang frost giants. Sa patuloy na pagdaloy ng apoy at ng yelo ng dalawang realm, nabuo muli ang isa pang nilalang, si Adumbla. Si Adumbla ay isang higanting baka. Don't ask me kung papaano o bakit, pero yan ang nakalagay sa Norse mythology, isang baka. Ang bakang ito ang nagbigay ng nourishment sa mga sinaunang higante. Ang Great Cow ay lagi namang tinidilaan ang mga asin na nabubuo mula sa yelo sa Ginnunggagap para naman sa nourishment ito na pinapainom niya sa mga higante. Sa kakadila ng baka, isang buhok ang nabuo sa yelo. Tinilaan niya itong dinilaan hanggang sa isang ulo na ng tao ang lumitaw. Sa mga lumipas na araw, nagpatuloy ang baka sa pagdila ng mga salt ice hanggang sa ikatlong araw ang isang buong katawan ng tao ay lumitaw na. Ito ang kauna-unahang lalaki na tinawag namang Buri at siya rin ang kauna-unahang Aesir god. Si Buri ay naging katipan naman ng frost giant na si Bestla at nagkaroon sila ng tatlong anak. Ito ay sina Odin, Vili at Ve. Ang mga magkakapatid na sina Odin, Vili at Ve ay nababahala na mas marami ang mga frost giants kumpara sa kanila, ang mga Aesir nga. Napag-alaman nila na si Ymir ay patuloy sa pagbibigay ng buhay ng mga bagong higante at para mapigilan ang pagka-outnumber sa kanila, kinakailangan nilang patayin si Ymir. Kaya nag-isip ang tatlo at nagkaroon sila ng ideya. Papaslangin nila si Ymir sa kalagitnaan ng pagtulog nito at nangyari nga ang kanilang plano. Noong natulog na si Ymir, ang tatlo ay agad na inatake ang higante. Lumaban si Ymir pero wala rin siyang nagawa. Ito ang kauna-unahang pagpaslang sa universe, at least sa Norse mythology, at ito ay ginawa ng mga Diyos. Hindi ito kasalanan katulad na nangyari kay Cain at kay Abel, pagkus ito ay tinitignan ng mga Norse na mabuti at isang sagradong gawain. Hindi naman nila sinasabing pumatay ng pumatay. Ang mga Norse ay alam i-distinguish ang lawful at unlawful killing. Sa kaso ni Ymir at ng tatlong Diyos, lawful daw ang ginawa nila dahil malamang kung hindi ito ginawa ng tatlong Diyos, walang Norse mythology
at ma-overrun lang sila ng mga higante. Ngayon, ano bang nangyari sa katawan ni Ymir? Ang walang buhay na katawan ni Ymir ay dinala nila sa sentro ng kinunggagap at si Odin, Vili at Ve ay ginawa ang mundo. Mula sa dugo ni Ymir, ang mga karagatan ay nabuo. Mula naman sa balat at mga buto ng higante, binuo nila ang bulubundukin. Ginawa nila mga bata mula sa ngipin nito at ang buhok naman ay ginawa nilang mga damo at mga puno. Ang pilikmata ni Ymir ang naging barrier sa mundo kung saan ang mga tao ay magiging ligtas mula sa mga higante. Hinagis nila ang utak nito at dito nabuo ang mga ulap. Sa alapaap naman, ang mga sparks ng Muspelheim ay kinuha nila at binato sa kalangitan na naging mga bituin. Sa lambak ng Idavolar, tinayo nilang Asgard kung saan malayo ito sa mga higante at sa mga tao. Habang ginagawa ito ng tatlong magkakapatid, napansin nila na merong mga uod na lumabas sa patay na katawan ni Ymir. Ang mga uod na ito ay ang naging mga dwarves. Kinausap nila mga uod o yung mga dwarves at sinabing hawakan ng langit dahil nangangamba silang baka malaglag ito. Ang apat na dwarves ay sumunod naman at ito ay sina Nordi, Vestri, Sundri at Ostri. Sila ang humahawak sa north, west, south at east. Habang ang ibang mga dwarves ay gumawa ng bahay sa Nidavellir kung saan ito ay nasa ilalim ng mga bato at mga kuweba. Isang frost giant ang nagkaroon ng 2 anak at sa sobrang ganda ng mga ito sila ay nagliliwanag. Dahil dito tinawag nilang anak na lalaki na Mani o Moon at ang anak na babae naman ay si Sol o Sun. Ang mga batang ito ay pride ng mga Jotnar o yung mga higante dahil nga sa sobrang ganda ng liwanag ng mga ito. Naiinis ang mga Aesir gods dito at sinabing mga arugante ang mga Jotnar. Dahil dito, kinuha nila ang 2 anak ng higante at nilagay sa kalangitan. Ang 2 higante ay nakasakay sa chariots kung saan ito ay patuloy na naglalakbay. Para patuloy silang gumalaw, ang mga Aesir gods ay pinahabol ang mga ito sa 2 nilalang, si Skoll at si Hati. Ang 2 ito ay mga wolves at patuloy nilang hinahabol ang 2 para makain ito. Kada buwan, si Hati ay nakakagat si Mani o yung buwan. Subalit matapos ang ilang araw ay makakatakas ito at babalik muli ang nakagat na parte. Ito ang paliwanag ng Norse kung bakit merong phases of the moon. Isang hudyat ng simula na ang Ragnarok kapag naabutan na nila at nakain na ito ng buo. Naglalakad ang 3 Aesir gods noon, casual lang walking along the beach, nang meron silang nakitang malaking 2 troso. Ang isang troso ay mula sa ash tree habang ang isa naman ay mula sa elm tree. Mula sa 2 troso na ito, ginawa ng mga Aesir gods ang kauna-unahang tao. Ang troso ng ash tree ay naging lalaki at pinangalan ng Ask, habang ang troso naman ng elm ay naging babae at tinawag na Embla. Ang 3 Diyos ay binigyan sila ng buhay. Si Odin ang nagbigay ng spirit at life. Si Ve naman ang movement, mind at intelligence, habang si Vili ay ang shape, speech, feelings at ang 5 senses. Napagdesisyonan nilang 3 na ang mga tao ay ilalagay nila sa Midgard. Sa Norse, ang mundo ay isang battleground ng mga Diyos at higante kung saan ito ay halos pantay lamang. Ang mga tao ay nasa gitna lagi ng labanan. Matatapos lamang ito kapag dumating ng Ragnarok kung saan lahat ay mauwasak at ang matitira na lang ay ang bagong kinungkutan. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood.